Isang matandang babae ang namimili sa palengke. Biglang dumating ang isang biglaang operasyon ng pulisya. Sa pilitan siyang hinuli ng mga tiwaling pulis at pinagbintangan bilang isang pulubi. Ang totoo, gusto lamang niyang bumili ng gulay para sa kanilang hapunan. Dinala siya sa sasakyan ng mga bilanggo. Ngunit hindi siya nanatiling tahimik. Sa pambihirang katapangan, tumalon siya mula sa sasakyan at hinarap ang 5 pulis ng sabay-sabay. Ang nakakagulat, tinalo niya sila ng walang anumang pisikal na paghawak. Ang sugat sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Ang mga katawan ng mga pulis ay tumilapon na parang tinamaan ng dambuhalang bato. Anong uri ng kaalaman ang taglay ng matandang babae na ito upang magkaroon siya ng ganitong pambihirang kapangyarihan? Ano ang buong kwento? Halina't sabay-sabay nating pakinggan. Nang tanghaling iyon, ang araw ay nag-aalab sa kalangitan ng isang maliit na bayang karaniwang tahimik. Ang mainit na hangin ay nanginginig sa ibabaw ng aspaltadong kalsada, lumilikha ng mga aninong kumikinang na parang tubig. Walang ulap na nangahas humarang. Tila kahit ang langit ay ayaw gambalain ang batas ng katanghalian. Ang init ang hari. Ang tunog ng mga kuliglig mula sa mga damuhan sa gilid ng daan ay maririnig na walang pagbabago, sumisira sa halos perpektong katahimikan. Ilang pusa ang mahimbing na natutulog sa ilalim ng mga kariton ng mga nagtitindang sarado pa. Paminsan-minsan, umiihip ang hangin, dala ang pinong alikabok na marahang sumasayaw sa himpapawid. Sa isang sulok ng kalsada, isang nagtitinda ng sagot gulaman ang nakaupong walang gana. Ang kanyang pamaypay ay marahang umuugoy. Ang bayan ay tila huminto, naghihintay na lumipas ang oras. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, mayroong isang bagay na nagsisimulang gumalaw. Isang bagay na hindi nakikita ngunit tiyak na darating. Sabi ng mga matatanda, ang tanghaling tulad nito ang panahon kung kailan pinakatapat ang mundo. Walang anino ang maaaring magsinungaling. At sa gitna ng nakakapasong init na ito, isang kwento ang magsisimula. Hindi kalayuan, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay mahinahon, ngunit tiyak. Hindi niya alam na ang kanyang mga hakbang sa araw na ito ay iayanig sa kawalang katarungang matagal ng nanahimik. Si Lola Celia ay dahan-dahang naglalakad sa gilid ng daan. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko dahil sa bigat ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas na nakatingin sa unahan. Siya ay isang matandang babae na ang mukha ay puno ng kulubot. Ngunit ang kanyang ngiti ay laging malambot na parang umagang hindi kailanman nagagalit. Bawat hakbang niya ay puno ng kamalayan. Tila binabati niya ang lupang sumuporta sa kanyang buhay sa loob ng maraming dekada. Hindi siya nagmamadali kahit na patuloy na sinusunog ng araw ang kanyang manipis na balat. Kailangang ilakad ang katawang ito. Kung hindi, makakalimutan nito kung paano tumayo, sabi niya isang araw sa isang kapitbahay na nagtaka kung bakit siya lumalabas sa tirik na araw. Ngayong araw, tulad ng dati, pinili niyang maglakad, hindi dahil wala siyang pagpipilian, kundi dahil pinili niya ang katapatan sa sarili niyang katawan. Naniniwala siyang ang mga paang nakakahakbang pa ay isang biyayang hindi dapat sayangin. Sa kanyang katandaan, nais pa rin niyang maramdaman ang direktang haplos ng lupa sa kanyang mga talampakan. Hindi siya nagrereklamo sa init, hindi nag-aalburoto sa pagod. Para sa kanya, ang paglalakad ay isang dasal na binibigkas sa pamamagitan ng mga hakbang. At ngayong araw, ang mga hakbang na iyon ay magdadala sa kanya sa isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang maliit na bayang ito ay malapit ng masaksihan ang katapangang isinilang mula sa kapanatagan. Nakasuot si Lola Celia ng isang luma ng duster na kulay krema na ilang dosenang beses nang nalabhan, ngunit nananatiling malinis at mabango. Ang tela ay malambot na dumadampi sa kanyang marupok na katawan, isang tanda ng maingat na pangangalaga. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang paboritong alampay na may disenyong batik, pamana mula sa kanyang yumaong ina. Ang disenyo nitong parang mga alon ay kupas na ngunit mayroon pa ring angking ganda. Ang dulo ng alampay ay maayos na nakasuksok sa kanyang dibdib, hindi kailanman lumuluwag, tila pinangangalagaan ang kanyang dignidad na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas. Ang swelas nito ay nagsisimula ng lumipis, ngunit komportable pa rin dahil sanay na ito sa hugis ng kanyang mga paa sa loob ng maraming taon. Bawat tupi ng tela,
bawat tahi sa kanyang damit ay nagtatago ng mga kwentong hindi niya kailanman ibinahagi kaninuman. Wala siyang pakialam sa marangyang hitsura, ang mahalaga ay malinis, maayos, at karapat-dapat isuot sa harap ng kapwa-tao. Habang naglalakad, ang kanyang alampay ay paminsan-minsan ay marahang iwinawagayway ng hangin. Nagbibigay ito ng impresyon ng kapayapaan na salungat sa nakakapasong init sa paligid. Ang mga taong nakakakita sa kanya ay laging nakakaramdam ng kapanatagan. Tila ang kanyang presensya mismo ay isang paalala na ang pagiging simple ay maaaring maging mas kagalang-galang kaysa sa karangyaan. Hindi siya kailanman humingi ng atensyon, ngunit palagi siyang napapansin. Kahit sa gitna ng matinding init, ang kanyang pananamit ay sumasalamin pa rin sa isang dignidad na hindi mabibili ng pera. Naglalakad siya hindi para makita, kundi dahil alam niya kung sino siya. At sa araw na ito, ang simpleng hitsurang iyon ay magiging piping saksi sa isang di inaasahang kalupitan. Walang sinuman ang mag-aakala na mula sa matanda at marupok na katawang ito ay isisilang ang isang lakas na yayanig sa puso ng maraming tao. Sa kanyang kanang kamay, hawak ni Lola Celia ang isang maliit na bayong nagawa sa hinabing dahon ng nyog na medyo luma na dahil sa katagalan. Ang bayong na iyon ay ginawa ng kanyang asawa maraming taon na ang nakalipas bago siya pumanaw sa isang mahabang tag-ulan. Sa loob nito ay maayos na nakatupi ang isang piraso ng lumang papel, dating pambalot ng asukal, na sinulatan niya ng asul na tinta, kangkong, sitaw, kamatis, sibuyas. Ang kanyang sulat ay nanginginig ngunit malinaw. Tila bawat letra ay isinilang mula sa isang taos pusong hangarin. Sa isang sulok ng bayong ay nakasuksok ang ilang piraso ng baryang itinali ng lumang lastiko. Sapat para sa pamimili, hindi labis, hindi kulang. Hindi siya kailanman umutang. Hindi siya kailanman humingi ng higit sa kanyang kailangan. Ang biyaya ay sapat kung tayo ay marunong makontento, sabi niya minsan sa isang nagtitinda ng gulay na nais siyang bigyan ng dagdag. Ang bayong na iyon ay hindi lamang isang lalagyan para sa pamimili, ito ay simbolo ng kasarinlan na kanyang inalagaan mula pa noong kabataan. Sa tuwing binubuhat niya ito, nararamdaman niyang malapit siya sa nakaraan, sa kanyang tapat na asawa, sa mga panahong ang buhay ay puno pa ng pagsubok, ngunit puno rin ng kahulugan. Ngayong araw, ang bayong na iyon ay kasama niyang naglalakad, hindi alam na magiging saksi ito sa isang eksenang susubok sa hangganan ng pagkatao. Sa gitna ng mainit na kalsada, ang bayong ay nanatiling mahigpit na hawak. Tila ito ang kanyang huling panangga para sa dangal ng isang matandang babaeng ayaw yumuko sa kawalang katarungan. Umiti ng bahagya si Lola Celia nang madaanan niya ang kanyang suking nagtitinda ng sagut gulaman, si Mang Romy, na nakaupo sa ilalim ng isang punit-punit na tolda. Agad na itinaas ni Mang Romy ang kanyang ulo at sinuklian ang ngiti ng may paggalang. Hindi nila kailangan ng maraming salita, sapat na ang tinginan at magaan ng ngiti upang magkakilala. Tuwing umaga at kung minsan ay tanghali, laging dumadaan si Lola Celia sa harap ng kanyang kariton. Minsan, bumibili siya ng isang basong malamig na palamig, minsan naman ay bumabati lamang. "Lola, mainit po masyado, wag po kayong masyadong maglakad," sabi niya minsan dahil sa pag-aalala. Ngunit si Lola Celia ay tumango lamang ng marahan at nagpatuloy sa paglakad. Ngayong araw, wala nang inalok si Mang Romy. Alam niyang ang matanda ay may mahalagang lakad. Kahit na sa totoo lang ay para lamang mamili ng gulay. May kakaiba sa paraan ng kanyang paglalakad. Mas mahinahon, mas matatag. Tila ang kanyang matandang katawan ay naghahanda para sa isang malaking bagay. Tinitigan lamang siya ni Mang Romy mula sa malayo at pagkatapos ay bumalik sa paghiwa ng gulaman na hindi maipaliwanag na kaba. Hindi niya alam na sa loob ng ilang minuto, ang matandang babaeng iyon ay magiging sentro ng isang kaguluhang yayanig sa buong bayan. Sa ngayon, ang maliit na ngiting iyon ang tanging tanda na ang lahat ay maayos pa. Ngunit ang bagyo ay nagsisimula ng mabuo sa abot tanaw. Nagpatuloy siya sa paglakad, ngayon ay pumapasok na sa harap ng palengke na karaniwang maingay dahil sa tawaran. Ang langit-ngit ng mga kariton at tawanan ng mga ina na nagbabatian. Ngunit ngayong araw, iba ang kapaligiran, walang karamihan ang tao. Ilang pwesto pa ang bakante, ang mga trapal ay hindi pa nakaunat at ang sahig ng palengke ay maalikabok pa. Iilan lamang ang mga nagtitindang dumating na, nakaupong nag-iisip habang naghihintay ng mamimili.
Dahan-dahang naglakad si Lola Celia sa ilalim ng lumang arko na gawa sa semento na nagsisimula ng matuklap ang pintura. Ang pasukan na sa loob ng maraming dekada ay naging piping saksi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dito niya binili ang unang bigas matapos pumanaw ang kanyang asawa. Dito rin niya unang tinuruan ang kanyang apo kung paano pumili ng sariwang gulay. Ang lugar na ito ay higit pa sa isang palengke. Ito ay bahagi ng kanyang mga alaala ng kanyang pagkakakilanlan. Huminga siya ng malalim, tumingin sa loob ng tahimik na palengke, at pagkatapos ay pumasok ng may mahinahong tiwala. Hindi niya alam na bago pa man tumapak ang kanyang paa sa sahig ng palengke, isang ingay na sisira sa katahimikan ang darating mula sa likuran, pipigilan ang kanyang mga hakbang, babaguhin ang kanyang kapalaran, at magbubukas ng isang tabing ng katotohanang matagal nang nakatago. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isang ordinaryong lola pa rin na tumutupad sa isang simpleng gawain. Ang bumili ng gulay para sa hapunan. Biglang isang matinis na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng tanghali. Biglang huminto si Lola Celia. Ang kanyang matandang katawan ay nanigas na parang nakaramdam ng isang di nakikitang panganib. Ang tunog na iyon ay hindi ambulansya o bumbero. Ito ay sirena para sa clearing operation, malakas, paulit-ulit, at puno ng huwad na kapangyarihan. Ang mga ibon sa mga puno sa paligid ay nagliparan, ang mga dahon ay nanginig, at ang mga residente na nakaupo sa kanilang mga terasa ay dahan-dahang nagsara ng pinto. Lumingon si Lola Celia sa direksyon ng ingay. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata, tinitingnan ang alikabok na umaalimbukay sa dulo ng kalsada. Ang dating tahimik na hangin ay nanginginig na ngayon dahil sa isang tensyong hindi nakikita. Ang kanyang matatag na mga hakbang ay dahan-dahang naging mapagbantay. Alam niyang ang ganitong tunog ay karaniwang nagdadala ng problema, hindi para sa malalaking kriminal, kundi para sa mga mahihina na walang boses. Ngunit hindi siya umatras. Tumayo lamang siya. Ang bayong sa kanyang kamay ay hinigpitan niya ng bahagya. Tila inihahanda ang sarili na harapin ang isang bagay na hindi pa malinaw ang anyo. Ang tibok ng kanyang puso ay kalmado, ngunit ang kanyang isipan ay alerto. Sa likod nito, isang sasakyan ang mabilis na papalapit. Ang mga gulong ay humahampas sa aspalto ng may galit na pagsitsit. Hindi alam ni Lola Celia na ang sasakyang iyon ay darating hindi para magpanatili ng kaayusan, kundi para mang-api. Isang itim na patrol jeep ng pulisya na may kumikislap na ilaw sa bubong ang mabilis na huminto mismo sa harap ng pasukan ng palengke. Ang preno nito ay umingit ng malakas. Umalimbukay ang alikabok sa paligid ng mga gulong, tinatakpan ang bahagi ng mukha ni Lola Celia na nakatayo pa rin sa bangketa. Bumukas ng marahas ang pinto ng sasakyan at 5 katao na nakasuot ng uniforme ng pulisya ang bumaba na may mga hakbang na puno ng kayabangan. Ang kanilang mga uniforme ay malinis, ang kanilang mga sapatos nakatad ay makintab, at ang mga batuta ay nakasabit sa kanilang mga baywang. Lahat ng tanda ng legalidad ay naroon, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng kapangyarihan. Hindi sila lumingon sa kanan o kaliwa, tila ang mundo ay dapat sumunod dahil lamang sa suot nilang uniforme. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad at may matalim na mukha, ay agad na lumapit sa isang grupo ng mga namumulot ng basura na nakaupo sa likod ng isang kariton. Walang babala, tinulak niya ang isa sa kanila hanggang sa matumba. Huminga ng malalim si Lola Celia. Kumabog ang kanyang dibdib hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang katarungan ay inaagaw ng mga taong dapat sanang nagbabantay nito. Nanatili siyang tahimik, umaasang hindi ito kanyang problema. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Bago pa man siya makahakbang papasok sa palengke, isa sa mga pulis ay nakatingin na sa kanya at ang kanyang mga hakbang ay huminto. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, alam ni Lola Celia na hindi ito isang ordinaryong araw. 5 pulis na nakasuot ng kumpletong uniforme ang bumaba mula sa sasakyan na may magaspang at mayabang na kilos. Ang kanilang madilim na kayumangging uniforme ay malinis. Ang mga ranggo ay malinaw na nakakabit. Ngunit ang kanilang kilos ay hindi kilos ng mga tagapagpatupad ng batas, kundi kilos ng mga preman na nagpapanggap na may kapangyarihan. Mabibigat ang kanilang mga hakbang, mataas ang kanilang mga baba, tila pag-aari nila ang kalsadang ito. Walang pagbati, walang bati, lalo na ang kabaitan.
Agad silang bumuo ng pormasyon, pinalibutan ang ilang namumulot ng basura na nakaupo malapit sa isang kanal. Isa sa kanila ang naglabas ng plastik na tali at walang sabi-sabing itinali ang mga kamay ng isang matandang lalaki na hawak lamang ang isang lumang sako. "Punyeta! Nagkalat pa rin kayo sa katanghalian," sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao hanggang sa mga tainga ni Lola Celia. Ang iba ay tumawa ng maikli, tila nasisiyahan sa takot na kanilang nilikha. Walang mission order, walang legal na paliwanag, tanging purong kapangyarihan ang ipinapakita sa publiko. Nakatayo si Lola Celia na parang estatwa. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng may buong pag-iingat. Hindi niya maintindihan kung kailan naging pang-aapi ang pagpapanatili ng kaayusan. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi pa. Umaasa pa rin siyang ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang na maaaring itama ng matinong pag-iisip. Dala nila ang mga batuta at mga plastik na tali at nagsimulang hulihin ang mga namumulot ng basura at pulubi ng sapilitan, walang pakialam sa edad o kalagayan. Isang matandang babae na bulag ang isang mata ang sapilitang hinila mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga hubad na paa ay kinaladkad sa mainit na aspalto. Isang payat na lalaki na hawak lamang ang isang lumang bote ng tubig ang bahagyang hinampas sa likod upang mapabilis ang paglakad. Walang nangahas na lumaban. Ang mga residente ay nanonood lamang mula sa likod ng mga bintana o nagtatago sa likod ng mga poste. Naramdaman ni Lola Celia ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik, umaasang aalis na sila pagkatapos makuha ang mga biktimang itinuturing nilang karapat-dapat. Gayunpaman, nawala ang kanyang pag-asa ng isa sa mga pulis na ang mukha ay puno ng peklat ng tigyawat at may malamig na tingin ay lumingon sa kanya. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit. "Kasama ka rin ba nila?" sabi niya habang itinuturo ang bayong sa kamay ni Lola Celia. Umiling lamang si Lola Celia ng marahan, sinusubukang magpaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nilunod ng tawanan. Bago pa man siya makapagsalita ng buong pangungusap, ang kanyang braso ay mahigpit ng hinawakan ng isang magaspang na kamay. At bigla, ang tahimik na mundo ay naging isang larangan ng kawalang katarungan na hindi na maiiwasan. Huminto sandali si Lola Celia. Ang kanyang marupok na katawan ay nanigas nang makita niya ang 5 pulis na marahas na kumikilos laban sa mga namumulot ng basura. Ang kanyang mga mata na karaniwang mahinahon ay ngayon naniningkit, pinagmamasdan ang bawat kilos nila ng may buong pag-iingat. Hindi siya agad umalis kahit na nasa harap na niya ang pasukan ng palengke. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagtayo, tahimik, kalmado ngunit puno ng kahandaan. Tila ang kanyang likas na kutob bilang isang matandang babaeng nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay ay nagsimula ng magsalita. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong operasyon. Hindi ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa kapangyarihang inaabuso. Hinigpitan niya ng bahagya ang hawak sa kanyang bayong. Ang kanyang mga kulubot na daliri ay dahan-dahang nanigas. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok sa ibang ritmo. Hindi takot kundi kahandaan. Hindi pa niya alam na siya ang susunod na target, ngunit ang kanyang kutob ay sumisigaw na. Mayroong isang bagay na mali ang nangyayari sa katanghalian. At sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong isang determinasyon na nagsisimulang mag-alab, dahan-dahan, ngunit hindi mapapatay. Walang babala, isa sa mga pulis ang marahas na humawak sa kanyang braso. Ang magaspang nitong mga daliri ay humawak sa pulso ni Lola Celia, hanggang sa maramdaman niyang nanakit ang kanyang mga buto. "Huwag kang tumayo dyan, Lola. Pumila ka," sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Nagulat si Lola Celia. Ang kanyang katawan ay bahagyang nawala ng balanse, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili upang hindi matumba. Tinitigan niya ng matalim ang mukha ng pulis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malalim na pagtataka. "Mamimili lang po ako ng gulay," sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag, sinusubukang magpaliwanag ng may matinong pag-iisip. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nahulog sa isang hungkag na balon. Walang pakialam ang pulis. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang paghila sa braso ng matanda, halos kaladka rin siya patungo sa sasakyan ng mga bilanggo. Hindi lumaban si Lola Celia sa pisikal na paraan.
Alam niyang hindi na kaya ng kanyang edad, ngunit sa loob ng kanyang puso, mayroong isang bagay na nagsimulang magbago. Naramdaman niyang hindi na sapat ang paliwanag. Ang mundong ito ay hindi na nakikinig sa malumanay na boses. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, naramdaman niyang nanganganib siya, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kalupitang nagpapanggap bilang batas. Nagulat si Lola Celia, ngunit nanatiling mahinahon, sinusubukang ipaliwanag na naroon lamang siya para mamili. Tinitigan niya ng diretso ang mukha ng pulis na humahawak sa kanyang braso, sinusubukang iparating ang katotohanang hindi na kailangang patunayan. Hindi po ako namumulot ng basura. Ang bahay ko po ay dyan lang sa dulo ng kalsada. Araw-araw po akong pumupunta sa palengke ng mag-isa, sabi niya ng may mahinahon ngunit malinaw na boses. Tila umaasa siyang may natitira pang matinong pag-iisip sa likod ng unipormeng iyon. Regular ang kanyang paghinga. Hindi nanginginig ang kanyang katawan. Kahit na ang init ng tanghali at ang diin sa kanyang braso ay nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, tumayo lamang siya ng may dignidad na hindi maaaring agawin ng karahasan. Sa kanyang mga mata, mayroong isang paniniwalang ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng emosyon, sapat na ang kahinahunan at katapatan. Gayunpaman, ang paniniwalang iyon ay malapit ng masubok ng isang kayabangang walang hangganan. Umaasa pa rin siyang sapat na ang isang tapat na pangungusap upang itigil ang pagkakamaling ito. Sa kasamaang palad, ang pag-asang iyon ay masyadong marangal para sa isang mundong nabubulagan. Ang kanyang paliwanag ay binaliwala at tinawanan pa ng may magaspang na pang-aalipusta ng mga pulis. Isa sa kanila ang humalakhak ng malakas at tinapik ang likod ng kanyang kasama na tila narinig ang pinakamagandang biro sa araw na iyon. Aba, magaling palang magdahilan itong si Lola. Sabi hindi raw namumulot ng basura, pero may dalang bayong na parang namamalimos. Pang-iinsulto niya habang inaagaw ang bayong mula sa kamay ni Lola Celia at inihagis ito sa lupa. Ang mga gulay na hindi pa nabibili ay tila natapon kasama ng pang-aalipusta. Nagtawanan ang iba. Ang kanilang mga boses ay umalinggaw sa gitna ng tahimik na kalsada, inilibing ang danga ng isang matandang babae sa alikabok ng tanghali. Walang nagtanggol, walang nagsalita, kahit ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay yumuko lamang, takot na madamay. Tiningnan ni Lola Celia ang kanyang bayong na nakahandusay at dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-asa, ngayon ay mayroon ng isang bagay na mas malalim, isang desisyon. Kapag ang matinong pag-iisip ay tinatawanan, pagkakataon na ng katarungan para magsalita. At sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay magsasalita ng may di inaasahang lakas. Pinagbintangan siyang isang iligal na namumulot ng basura na nagpapanggap bilang isang ordinaryong mamamayan. Isa sa mga pulis, ang pinakamatangkad at may matalim na mukha, ay itinuro pa ang kanyang mukha habang sinasabi, "Huwag kang magsinungaling, matagal ka na naming nakikitang tumatambay dito." Nagkukunwaring namimili para hindi mahuli. Ang akusasyon ay binitiwan ng walang ebidensya, walang saksi, walang proseso. Dahil lamang sa siya ay matanda, mahirap at nag-iisa. Umiling lamang si Lola Celia ng marahan, hindi na sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Alam niyang sa harap ng mga taong nagpasya na bago pa man makinig, ang mga salita ay walang kapangyarihan. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang puso ay hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa unipormeng dapat sanang nagpoprotekta ay ginagamit upang sirain ang mahihina. Tiningnan niya ang 5 mukha sa kanyang harapan. Lahat ay may suot na sagisag ng karangalan. Ngunit walang sinuman ang nagpakita ng paggalang sa pagkatao. Sa kanyang mga matang malabo na dahil sa edad, naalala niya ang kanyang kabataan, kung kailan ang mga pulis ay tunay na iginagalang dahil sa kanilang katarungan, hindi dahil sa kanilang kalupitan. Ngayon, ang katarungang iyon ay nakahandusay sa lupa, niyurakan kasama ng kanyang bayong. Walang tamang legal na proseso, si Lola Celia ay sa pilitang itinulak papasok sa isang opisyal na sasakyan ng mga bilanggo. Ang pinto sa likod ng sasakyan ay bumukas na may kalansing ng metal. Pagkatapos ay kinalagad siya papasok ng walang awa. Ang kanyang ulo ay halos tumama sa bakal na balangkas, ngunit pinigilan niya ang pag-ungol. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng pawis at metal ay tumusok sa kanyang ilong. Ang sahig ay maalikabok at ang maliit na bintana sa gilid ay mahigpit na nakasara.
Ang pinto ay isinara mula sa labas na may malakas na kalabog na nagtapos sa lahat ng pagkakataon para magsalita. Nilamon siya ng kadiliman, ngunit hindi ang kadiliman ng espasyo ang nagpanginig sa kanya, kundi ang kadiliman ng puso ng mga taong dapat sanang maging tagapagtanggol. Umupo siya sa sahig na metal. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay malalim ngunit kontrolado. Sa labas, ang mga residente ay nanatiling tahimik. Walang nangahas na kumatok sa pinto ng sasakyan. Walang nagtanong sa dahilan ng paghuli. Sa katahimikang iyon, mayroong isang bagay sa loob niya ang nagsimulang bumangon. Hindi galit kundi isang desisyon. Matagal na siyang nanahimik. At sa pagkakataong ito, ang pananahimik ay hindi na isang anyo ng pasensya, kundi isang pagtataksil sa katotohanan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, kinapa niya ang pinto ng sasakyan at nagsimulang itulak mula sa loob. Ang pinto ng sasakyan ay isinara mula sa labas, iniwan siyang mag-isa sa loob ng isang masikip at maalinsangang espasyo. Ang hangin sa loob ay mabigat. Ang init ay nakakulong sa pagitan ng mga pader na metal na hindi humihinga. Umupo si Lola Celia sa malamig na sahig, ngunit hindi nanginginig ang kanyang katawan. Sa halip kalmado siya. Tila ang masikip na espasyong ito ay isang lugar para sa meditasyon na matagal na niyang hinihintay. Dahan-dahan ang kanyang paghinga, panandali ang ipinikit ang kanyang mga mata, tila tinitipon ang isang bagay na matagal na niyang sinadyang ilibing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang tunog ng mga yabag ng mga pulis ay maririnig na may kasamang mahinang tawanan at kaswal na usapan. Tila katatapos lang nila ng isang magaan na gawain, hindi ang pagsira sa danga ng isang tao. Ngunit sa loob ng sasakyang iyon, mayroong isang bagay na mas malalim ang nangyayari. Sa likod ng mga kulubot sa kanyang mukha, sa likod ng kanyang mahabang pananahimik, mayroong isang lakas na nagsisimulang matunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Hindi siya umiyak, hindi nagmura. Naghintay lamang siya. Naghihintay ng tamang sandali upang muling tumayo. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol ng katotohanan hindi na maaaring patahimikin. Sa katahimikan ng sasakyan, nagbago ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang katatagang bihirang makita. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay hindi na malambot tulad ng dati, kundi matalim, kalmado, at puno ng katiyakan. Tila ang balabal ng pasensya na matagal na niyang suot ay napunit at sa likod nito ay nakita ang isang katapangang sa loob ng maraming dekada ay sinadyang itago. Tiningnan niya ang pinto ng sasakyan hindi bilang isang hadlang, kundi bilang huling hangganan sa pagitan ng kawalang katarungan at katarungan. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay dahan-dahang inabot ang hawakan ng pinto. Ang kanyang mga daliri na dating sanay sa pagpiga ng mga sangkap sa kusina ay ngayoy mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang determinasyong hinog na. Hindi siya papayag na tratuhin na parang ebidensya, lalo na parang basura. Siya si Lola Celia, isang babaeng isinilang mula sa lupang ito, na namuhay ng tapat at hindi yuyuko dahil lamang sa uniforme at batuta. At sa loob ng ilang segundo, ipapakita niya na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng malakas na boses. Minsan, sapat na ang isang hakbang palabas sa maling kulungan. Itinulak niya ang sarili sa pinto ng sasakyan, pilit itong binuksan mula sa loob. Sa isang lakas na hindi kapanipaniwala para sa kanyang matandang katawan, isang beses na ibinangga niya ang kanyang balikat sa makapal na bakal at ang bisagra na dating mahigpit na nakasara ay tila sumuko, bumukas na may malakas na kalabog. Agad na pumasok ang mainit na hangin ng tanghali, humampas sa kanyang mukha na ngayon ay nagniningning dahil sa isang determinasyong hindi na mapipigilan. Hindi siya naghintay, hindi nag-atubili. Sa isang iglap, ang kanyang marupok na katawan ay tumalon palabas. Ang kanyang mga paa ay lumapag sa aspalto nang may katatagan na nagpaalimbukay sa alikabok sa paligid. Ang mga residente na nakasaksi ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Paano nagawang buksan ng isang matandang babae ang pinto ng isang sasakyan ng mga bilanggo na kahit isang malakas na lalaki ay mahihirapang sirain? Ngunit iyon ang nangyari. Tumayo si Lola Celia sa gitna ng kalsada. Mahinahon ang kanyang paghinga, tuwid ang kanyang tindig. Tila siya ay muling isinilang, hindi mula sa sinapupunan, kundi mula sa isang mahabang katahimikang puno ng sakripisyo.
Sa kanyang mga mata, wala nang pag-aalinlangan, tanging katiyakan. Ngayong araw, ang katotohanan ay magsasalita. Sa isang mabilis at determinadong kilos, tumalon si Lola Celia mula sa sasakyan ng mga bilanggo. Ang kanyang mga paa na karaniwang marahan maglakad ay ngayon tumapak sa lupa ng mailakas na yumanig dito. Hindi siya natumba, hindi nawala ng balanse, sa halip ay mas matatag siyang tumayo kaysa dati. Ang kanyang puting buhok ay hinipan ng hangin ng tanghali. Ang kanyang alampay na batik ay marahang iwinagayway at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa 5 pulis na abala pa rin sa pagtatali sa mga kamay ng mga namumulot ng basura. Nagulat sila nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, at nang lumingon sila, namutla ang kanilang mga mukha nang makita kung sino ang lumabas. Hindi tumakbo si Lola Celia, hindi sumigaw. Dahan-dahan lamang siyang naglakad, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Tila ang mismong lupa ang nagdadala sa kanya patungo sa katarungan. Bawat bakas ng kanyang mga paa ay nag-iiwan ng marka. Hindi ito pagtakas, ito ay isang pahayag. Hindi na siya isang biktimang kinaladkad. Siya na ngayon ang sentro. Sentro ng katapangan, sentro ng katotohanan, sentro ng isang lakas na matagal nang itinago ng kababaang loob. At sa gitna ng mainit na kalsadang iyon, handa siyang harapin ang sinumang mangahas na paglaruan ang batas. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng kalsada, hinahamon ang 5 pulis sa isang malakas na boses. Ang kanyang marupok na katawan ay tila naging matayog na parang pinoprotektahan ng isang di nakikitang lakas. Malalim ang kanyang paghinga, taas noo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang katarungang matagal ng pinatahimik. Nakasuot kayo ng uniforme, ngunit wala kayong kaluluwa ng isang tagapagtanggol. Mayroon kayong mga tsapa, ngunit wala kayong kahihiyan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, tumusok sa puso ng 5 pulis na nagkatinginan. Walang sinuman ang mag-aakala na isang matandang babae ang maglalakas loob na magsalita ng ganito, lalo na sa gitna ng isang kalsadang karaniwang yumuyuko sa otoridad. Ngunit walang pakialam si Lola Celia. Alam niyang mas mapanganib ang pananahimik kaysa sa pagharap. At ngayong araw, pinili niyang magsalita hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng walang boses. Sa likod ng mga kulubot sa kanyang mukha, mayroong isang apoy na nag-aalab. Isang apoy ng katapangang isinilang mula sa kawalang katarungang matagal ng pinabayaan. Ang sigaw ng matanda ay umalingaw-ngaw, kinukondena ang kanilang kalupitan at pag-abuso sa kapangyarihan ng Estado. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura, ngunit bawat salita niya ay tumusok sa konsensyang maaaring natitira pa. Akala ninyo ba ginagawa kayong banal ng inyong uniforme? Hindi. Ang uniforme ay tela lamang. Kung bulok ang inyong puso, basura pa rin kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga makikitid na eskinita sa paligid ng palengke. Ang mga residente na dating nagtatago ay nagsimulang sumilip. Ang kanilang mga puso ay kumabog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inspirasyon. Tumayo si Lola Celia hindi bilang isang bayaning naghahanap ng papuri, kundi bilang isang salamin na pumipilit sa kanila na tingnan ang kabulukan sa likod ng mga sagisag ng karangalan. Nagsimulang mabalisa ang 5 pulis. Sanay silang harapin ang mga umiiyak, ang mga yumuyuko, ang mga humihingi ng tawad, hindi ang isang taong tumatayo ng tuwid at nagsasabi ng totoo. Sinubukan ng isa sa kanila na tumawa, ngunit ang kanyang tawa ay mapait at hungkag. Sa harap ng matandang babaeng ito, ang kanilang kapangyarihan ay tila isang maskarang nagsisimula ng mabasa. At hindi nila alam na ang lamat na iyon ay malapit ng maging mga pirasong wawasak sa kanila. Isa sa mga pulis ang nainis at itinulak siya ng buong lakas hanggang sa matumba ang matanda. Hindi na niya matiis ang malakas na boses na sumisira sa kanyang dangal sa harap ng publiko. Sa isang magaspang na kilos, ang kanyang malaking kamay ay tumama sa balikat ni Lola Celia, itinulak siya paatras ng walang habag. Ang kanyang matandang katawan ay nawala ng balanse at napaupo sa mainit na aspalto. Ang kanyang kanang kamay ay sumalo sa pagbagsak, ngunit ang kanyang mukha ay di sinasadyang tumama sa isang maliit na bato sa gilid ng daan. Ang tunog ng pagtama ay mahina, ngunit tumusok sa puso ng lahat ng nakasaksi. Natahimik ang mga residente, pigil ang kanilang hininga, walang nangahas na kumilos. Tumayo ang pulis sa kanyang harapan. Humihingal siya, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa dahil sa hindi mapigilang galit.
Tumahimik ka, Lola, huwag kang magmalinis, ungol niya. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Tila sa pamamagitan ng karahasang iyon ay maibabalik niya ang kahihiyang dinanas niya sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi niya alam na ang pagtulak na iyon ang naging mitsa na nagsindi sa isang apoy na matagal nang pinatay. Ang kanyang mukha ay nagasgasan ng bato, ang kanyang mga palad at tuhod ay nagkasugat at dumugo. Ang sariwang dugo ay dahan-dahang umagos mula sa kanyang sentido, dumungi sa kanyang alampay na batik na matagal na niyang iningatan upang laging malinis. Dumikit ang alikabok sa mga sugat sa kanyang mga palad at ang kanyang mga tuhod ay nagkapasa dahil sa malakas na pagbagsak sa aspalto. Natahimik siya sandali. Ang kanyang katawan ay nakayuko, humihingal, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang desisyong ginagawa niya sa katahimikan. Pigil hininga ang mga residente na nakasaksi. Mayroong gustong tumulong ngunit natatakot. Umisi ang pulis, iniisip na napasuko na niya ang matandang babae. Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Ang sugat sa mukha ni Lola Celia ay dahan-dahang naglaho. Tumigil sa pag-agos ang dugo, ang napunit na balat ay nagsara, at ang pasa sa kanyang tuhod ay nawala na parang hindi kailanman nangyari. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumayo. Hindi nahihirapan, kundi may lakas na nagpanginig sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang mukha, wala ng sugat. Tanging isang nakakatakot na kahinahunan. At sa mga mata ng mga manonood, lumitaw ang iisang tanong. Ito ba ang tunay na agimat ng mga sinauna? Sa loob ng ilang segundo, ang mga sugat ay naglaho. Ang kanyang balat ay bumalik sa dati nitong kalagayan, walang bakas. Ang dugong umagos sa kanyang sentido ay biglang natuyo. Ang gasgas sa kanyang mukha ay nawala na parang hamog sa umaga at ang mga galos sa kanyang palad at tuhod ay perpektong nagsara. Tila umurong ang oras para lamang pagalingin siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay hindi na nakayuko tulad kanina, kundi tuwid at puno ng dignidad. Mahinahon ang kanyang paghinga, malinis ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may isang kahinahunan na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Walang mahikang nakita, walang orasyong binigkas, tanging isang malalim na katahimikan. Kung saan tila pati ang kalikasan ay humihinga. Natahimik ang mga pulis. Umatras sila ng isang hakbang. Ang kanilang kutob ay sumisigaw, hindi ito ordinaryong tao. Ang mga residente na nakasaksi ay nagkatinginan. Bukas ang kanilang mga bibig, malakas ang tibok ng kanilang mga puso. Alam nilang mayroong mga alamat, ngunit sa loob ng matagal na panahon, itinuring lamang itong mga kwentong pampatulog sa mga bata. Ngayon, sa gitna ng tirik na araw, ang alamat ay tumayo ng totoo sa kanilang harapan. Sa anyo ng isang matandang babaeng kalalait-lait lamang. Ang mga residenteng nakasaksi ay nagsimulang magbulungan tungkol sa mga alamat ng agimat at anting-anting na dati mga kwento lamang. Iyan ang tunay na bisa. Hindi lang basta hindi tinatablan, kundi agad na gumagaling, bulong ng isang matandang lalaki sa kanyang kapitbahay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at paghanga. Ang iba ay dahan-dahang tumango. Ang kanilang mga mata ay hindi may alis sa anyo ni Lola Celia na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kalsada na parang isang haligi ng katotohanang hindi matitinag. Ilang ina ang mas hinigpitan ang hawak sa kanilang mga alampay, tila nararamdaman nilang nakikita ang kanilang mga kasalanan sa harap ng sagradong lakas na iyon. Ang mga kabataang karaniwang binabaliwala ang mga kwento ng mga ninuno ay ngayon natahimik. Sarado ang kanilang mga bibig. Maging ang nagtitinda ng sagot gulaman sa dulo ng kalsada ay huminto sa paghiwa. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Walang nagsalita ng malakas. Tanging ang hihip ng hangin at ang mga bulungan ng takot ang nagpapalitan. Alam nilang lahat na ang kanilang nasaksihan ay hindi isang panlilinlang, hindi isang ilusyon. Ito ay isang kaalamang isinilang mula sa kabanalan, tiyaga, at mahabang debosyon. Isang kaalamang lumalabas lamang kapag ang kasamaan ay sumusobra na. At ngayong araw, ang kaalamang iyon ay bumangon hindi para magpasikat, kundi para magparusa. Huminga ng malalim si Lola Celia at tumayo ng may postura na puno ng dignidad.
Ang kanyang katawan na dating mukhang marupok ay ngayoy tila isang matandang punong ang mga ugat ay tumatagos sa gitna ng mundo. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, dahan-dahan ang kanyang paghinga. Ngunit bawat paghinga niya ay tila sumisipsip ng enerhiya mula sa langit at lupa. Hindi niya tiningnan ang kanyang mga kaaway ng may galit, kundi ng may katiyakan. Tila dumaan na siya sa libu-libong meditasyon sa katahimikan at ngayon na ang oras para kumilos. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon ay mayroong isang lakas na nagpabigat sa hangin sa paligid. Hindi niya kailangan ng sandata, hindi niya kailangan ng sigaw, sapat na ang katahimikan at paniniwala. At ang kalikasan ay handa ng maging saksi. Ang 5 pulis na dating mayabang ay ngayon nagtutulakang umatras. Hindi regular ang kanilang paghinga. Nanginginig ang kanilang mga kamay na may hawak na batuta. Alam nilang hindi na sila nakikipagharap sa isang matandang babaeng maaaring takutin, kundi sa isang lakas na hindi masusukat ng lohika ng mundo. Yumuko siya sandali at hinawakan ang lupa gamit ang kanyang kanang palad. Ang kanyang kilos ay marahan, puno ng paggalang. Tila humihingi siya ng pahintulot sa lupang kanyang sinilangan, kinalakhan, at pinamuhayan sa loob ng maraming dekada. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa alikabok, buhangin, at maliliit na lamat sa aspalto. At sa isang iglap, tila tumugon ang lupa. Isang mahinang panginginig ang gumapang mula sa puntong iyon, kumalat sa lahat ng direksyon, nagpanginig sa mga dahon ng mga puno sa malapit kahit na huminto na ang hangin. Naramdaman ng mga residenteng nakatayo sa malapit ang isang bagay sa kanilang mga talampakan, na parang tibok ng lupang bumabangon. Hindi mabilis kumilos si Lola Celia, hindi bumigkas ng mga orasyon. Umupo lamang siya sandali sa isang katahimikang puno ng kahulugan, at pagkatapos ay dahan-dahang tumayo muli. Imulat niya ng buo ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang tingin, mayroong isang huling desisyon. Hindi na ito tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa balanse sa pagitan ng kasamaan at katarungan. At ngayong araw, pinili ng lupa na pumanig sa tama. Isang di nakikitang enerhiya ang gumapang mula sa lupa, patungo sa kanyang katawan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang alikabok na dating tahimik ay nagsimulang umikot sa paligid ng mga paa ni Lola Celia, bumubuo ng maliliit na ipu-ipo na hindi pangkaraniwan. Ang mga tuyong dahon ay umangat mula sa lupa, iwinawagayway na parang tinatawag ng isang mahiwagang lakas. Nagbago ang hangin. Ang init ng tanghali ay biglang naging malamig na tumutusok. Tila ang mismong kalikasan ay humihinga, naghihintay sa kung ano ang mangyayari. Dahan-dahang iwinagayway ang puting buhok ni Lola Celia. Ang kanyang alampay na batik ay kumakampay na parang mga pakpak at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na may isang sinag na hindi maipaliwanag ng isip. Umatras ng isang hakbang ang 5 pulis. Humihingal sila. Nanginginig ang kanilang mga kamay na may hawak na mga batutang tila naging mabigat na parang mainit na bakal. Nagkatinginan sila, nais tumakbo, ngunit ang kanilang mga paa ay tila nakapako. Walang nangahas magsalita, maging ang tunog ng mga kuliglig ay nawala. Ang maliit na bayan ay tila huminto sa pagtibok. Lahat ay naghihintay, lahat ay nanonood, lahat ay alam na ang batas ng kalikasan ang kumikilos. Sa isang kilos ng kamay na mabagal, ngunit puno ng lakas, itinuro niya ang kanyang palad sa direksyon ng mga pulis. Ang kanyang kilos ay hindi marahas, hindi puno ng galit. Isang marahang pagwagayway lamang sa hangin na parang tinataboy ang usok na nakakagambala. Ngunit nang huminto ang kanyang palad, ang hangin sa kanyang harapan ay malakas na nanginig. Isang di nakikitang alon ang sumugod, tumama sa 5 pulis ng sabay-sabay. Hindi sila nakasigaw. Ang kanilang mga katawan ay umangat mula sa lupa, tumilapon na parang tinangay ng isang di nakikitang buhawi. Ang kanilang mga uniforme ay ligaw na iwinagayway, natanggal ang kanilang mga sapatos, at ang kanilang mga mukha ay namutla dahil sa isang takot na hindi nila maintindihan. Hindi ito isang suntok, hindi isang sipa. Ito ay isang lakas na isinilang mula sa lupa, mula sa isang pasensyang matagal ng pinigilan, mula sa isang dangal na sa wakas ay tumangging yurakan. At sa isang kilos na iyon, 5 matipunong lalaki na may dalang sandata at kapangyarihan ang gumuho na parang mga tuyong dahon sa tag-araw. Walang magawa, walang silbi at puno ng kahihiyan. Ang 5 pulis ay tumilapon ng ilang metro ang layo.
Ang kanilang mga katawan ay tumama na parang tinamaan ng dambuhalang bato. Lumipad sila ng walang direksyon. Ilan sa kanila ay umikot sa hangin bago bumagsak sa aspalto na may malakas na kalabog na narinig hanggang sa pinakamalayong eskinita. Isang pulis ang lumapag sa isang walang laman na kariton ng gulay, na bali ang kahoy nito. Ang isa naman ay gumulong sa kanal, napunit ang kanyang uniporme. Ang kanyang sombrero ay tumalsik sa malayo. Ang kanilang mga katawan ay hindi natuwid. Ngayon nakayuko silang hawak ang kanilang mga tiyan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at isang sakit na hindi maipaliwanag. Hindi sila nabalian ng buto, ngunit bawat kasukasuan nila ay tila pinukpok mula sa loob. Humihingal sila, nanlalabo ang kanilang mga mata, at ang pinakanakakahiya, hindi sila makatayo. Sa harap ng mga residente na dati nilang kinatatakutan, ngayon ay nakahandusay sila na parang basang-basahan, mahina, kaawa-awa, at walang magawa. Wala nang batuta, wala nang banta, tanging isang kahihiyang sumusunog sa kanilang mga mukha na mas mainit pa kaysa sa sikat ng araw sa tanghaling iyon. Ang kanilang mga katawan ay gumulong, ang kanilang mga mukha ay may mga pasa, ang kanilang mga uniforme ay punit, at ilan sa kanila ay umiiyak na humihingi ng tawad. Isa sa mga pulis na pinakamarahas kanina ay ngayon nakaluhod habang hawak ang kanyang naninikip na dibdib. Walang hiyang tumulo ang kanyang mga luha. "Patawarin niyo po ako, Lola. Nagkamali po ako. Nakikiusap po ako," hikbi niya. Ang kanyang boses ay garalgal, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa malalim na takot. Ang iba ay yumuko lamang, tinatakpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay na tila nais maglaho sa mundo. Ang uniforme ng karangalan na dati nilang ipinagmamalaki ay ngayon naging simbolo ng kahihiyan. Marumi, punit-punit at puno ng alikabok. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi nagsigawan, hindi nagtawanan. Nanatili lamang silang tahimik na namangha. Kumabog ang kanilang mga puso, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa katarungang dumating sa isang anyong hindi nila kailanman inakala. Sa gitna ng mainit na kalsada, ang 5 tiwaling tagapagpatupad ng batas ay naging isang buhay na patunay. Ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon para bumangon. At ngayong araw, ang pagbangon na iyon ay dumating sa pamamagitan ng mga kamay ng isang matandang babaeng hindi kailanman nagtaksil sa kanyang konsensya. Kumalat ang takot sa mga mukha ng mga pulis. Hindi pa sila nakakatagpo ng ganitong uri ng lakas. Nanlaki ang kanilang mga mata, humihingal, nanginginig ang kanilang mga katawan hindi dahil sa pisikal na sugat, kundi dahil sa isang panloob na takot na mas malalim. Sila na dating nananakot ay ngayon naging pinakamatatakutin. Sinubukan ng isa sa kanila na abutin ang radyo sa kanyang baywang, ngunit masyadong mahina ang kanyang kamay, bumagsak itong nanginginig sa aspalto. Nagkatinginan sila, naghahanap ng lakas ng loob sa isa't isa. Ngunit ang natagpuan lamang nila ay mga maputlang mukha at mga matang puno ng pagsisisi. Walang nangahas na tumingin muli kay Lola Celia. Ang kanyang mga tingin ay hindi na tingin ng isang ordinaryong matandang babae, kundi parang mga mata ng langit na nakikita ang lahat ng kasalanang kanilang itinago. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong kaalaman. Ito ay isang parusa mula sa kalikasan para sa kasamaang kanilang ginawa sa loob ng matagal na panahon. At sa takot na iyon, isang bagay na pinakaramdam nila ay hindi ang sakit, kundi ang kahihiyan. Kahihiyan dahil nahuli. Kahihiyan dahil natalo ng isang taong itinuturing nilang mahina. Kahihiyan dahil ang kanilang mga uniforme ay wala ng halaga. Ang mga residenteng dating natatakot ay ngayon ay naglakas loob na lumapit, pinalibutan si Lola Celia ng may buong paggalang. Isa-isa silang lumabas mula sa likod ng mga poste, mula sa loob ng mga tindahan, mula sa mga terasa, dahan-dahang bumubuo ng isang bilog sa paligid niya. Hindi bilang mga manonood, kundi bilang mga saksi sa pagbangon ng katarungan. Walang nagsalita ng malakas, tanging mga mahinang bulungan na puno ng paghanga at damdamin. Isang matandang ina ang tahimik na umiyak. Hawak niya ang kanyang dibdib na tila kalalabas lang ng isang himala. Isang nagtitinda ng gulay ang yumuko ng malalim, na tila humihingi ng paumanhin sa kanyang pananahimik. Maging ang mga kabataang karaniwang walang pakialam ay ngayoy tumayo ng tuwid. Nagniningning ang kanilang mga mata nang makita ang katapangang isinilang mula sa katandaan.
Hindi sila nagsigawan, hindi pumalakpak, tumayo lamang sila sa isang katahimikang puno ng paggalang. Sa gitna ng bilog na iyon, nanatiling kalmado si Lola Celia. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, nakatingin ng diretso sa unahan. Hindi siya naghahanap ng papuri, hindi umaasa ng kapalit. Tumayo lamang siya bilang isang patunay na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw ng malakas basta't ito ay tunay na nagmumula sa isang pusong dalisay. At sa gitna ng karamihan na iyon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ilang matatanda ang nagbulungan, siya nga ang tunay na tagapagmana ng kaalaman ng ating mga ninuno. Mahina ang kanilang mga boses, halos parang dasal, ngunit sapat na marinig ng mga nakatayo sa paligid. Ang mga lumaki sa mga kwento tungkol sa mga taong may pambihirang kapangyarihan na namumuhay ng simple at ang kanilang kaalaman ay lumalabas lamang kapag naghahari ang kasamaan, ay ngayon naniniwala na ang alamat ay totoo. Isa sa mga matandang lalaki na ang mukha ay puno ng kulubot na parang mapa ng nakaraan ay tiningnan si Lola Celia na may namumuong luha sa mga mata. Dati sa aming baryo, mayroon ding tulad niya. Nawala matapos ipagtanggol ang katarungan, sabi niya ng mahina sa kanyang kapitbahay. Ang iba ay tumango na tila may naaalala silang narinig mula sa kanilang mga lolo't lola. Ang mga kwentong dating itinuturing na kathang-isip ay ngayon naging totoo sa gitna ng tirik na araw. Walang sinuman ang nag-alinlangan pa. Ang kaalamang iyon ay hindi para sa pagpapasikat, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagpapanatili ng balanse sa mundo upang ang mahihina ay hindi manatiling biktima. At si Lola Celia, sa kanyang pagiging simple, ang tagapagbantay nito. Biglang narinig ang tunog ng isang opisyal na sirena. Isang ibang patrol jeep mula sa ibang unit ng pulisya ang pumasok sa lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay hindi nakakatakot. Dumating ito na may mahinahong ritmo. Hindi para umatake, kundi para magtama. Dahan-dahang huminto ang sasakyan, hindi na may umuungon na preno, kundi may paggalang. Bumukas ang pinto at mula sa loob ay lumabas ang mga opisyal na nakasuot ng malinis na uniforme na may espesyal na tanda sa kanilang mga braso. Ang Internal Affairs Service. Ang unit na humahawak sa mga paglabag sa loob ng organisasyon. Hindi sila agad kumilos ng marahas. Pinagmasdan nila ang sitwasyon. Tiningnan ang 5 pulis na nakahandusay at pagkatapos ay tiningnan si Lola Celia na nakatayong kalmado sa gitna ng karamihan. Isa sa mga opisyal ang nagbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan na agad na kunin ang mga tiwaling pulis, ngunit may ibang kilos, walang karahasan, walang pang-aalipusta. Nakahinga ng maluwag ang mga residente na nakasaksi. Hindi ito isang paulit-ulit na pang-aapi, ito ay pagpapanumbalik. At sa gitna ng alikabok ng tanghali na dahan-dahang humuhupa, narinig ang boses mula sa isang radyo na nag-uulat. Nakarating na kami sa lokasyon. May hinala ng malubhang paglabag ng mga miyembro. Ihanda ang legal na proseso. Sa pagkakataong ito, ang katarungan ay dumating mula sa loob mismo ng sistema, at si Lola Celia ay nakatayo lamang, nanonood ng walang salita. Ang mga opisyal mula sa Internal Affairs Service ay bumaba at agad na inaresto ang 5 tiwaling pulis. Hindi sila gumamit ng karahasan, kundi ng mga kilos na tiyak at sanay. Itinali nila ang mga kamay ng mga pulis gamit ang standard na posas, tiningnan ang kanilang mga pagkakakilanlan, at pagkatapos ay tinulungan silang tumayo isa-isa. Ang mga mukha ng mga tiwaling pulis ay ngayon maputla hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kahihiyan. Inaresto sila ng kanilang sariling mga kasamahan sa harap ng mga residenteng matagal na nilang trinato ng walang pakundangan. Ang kanilang mga unipormeng dating simbolo ng kapangyarihan ay ngayon naging tanda ng kahihiyan. Isa sa kanila ang yumuko ng napakalalim hanggang sa mahulog ang kanyang sombrero, ngunit walang sinumang pumulot nito. Maging ang mga opisyal ng VP ay hinayaan itong nakahandusay sa maalikabok na lupa. Walang protesta, walang pagtatanggol. Alam nilang ito na ang katapusan ng kanilang pang-aabuso. Nanonood ang mga residente sa katahimikan, isang maluwag na paghinga ang naramdaman sa hangin. Hindi dahil sa natupad na paghihiganti, kundi dahil sa isang tiwalang nagsisimulang muling tumubo sa sistema. Kahit na marupok, ang mga bugbog saradong pulis ay kinaladkad, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at takot. Ang kanilang mga katawan ay hindi natuwid tulad ng pagbaba nila sa sasakyan kanina.
Ngayon nakayuko sila, hindi matatag ang kanilang mga hakbang, nakayuko ang kanilang mga ulo. Ilan sa kanila ang sinubukang takpan ang kanilang mga mukha, gamit ang kanilang mga braso. Tila nais iwasan ang mga tingin ng mga residente na ngayon ay naglakas loob ng tumingin pabalik. Wala nang batuta, wala nang banta, tanging mga mahihinang katawan na dala ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Dinala sila ng mga opisyal ng sa isang ibang sasakyan ng mga bilanggo. Isang sasakyang tunay na opisyal na may tamang proseso. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng sasakyan at sa pagkakataong ito, hindi isang kalabog ang narinig, kundi isang mahabang paghinga mula sa karamihan na sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Nanatili si Lola Celia sa kanyang kinatatayuan. Hindi sumali sa pagsasaya, hindi sumali sa pang-aalipusta. Tiningnan lamang niya ang sasakyang dahan-dahang umalis, dala ang mga tiwaling pulis patungo sa isang lugar kung saan sila ay pananagutin. Hindi ng mahiwagang kapangyarihan, kundi ng batas na dapat sana nilang igalang. At sa gitna ng kalsadang nagsisimula ng tumahimik, isang bagay ang natira, hindi isang tagumpay, kundi isang aral. Ang katarungan ay hindi kailangang maghintay ng himala. Minsan, sapat na ang isang matandang babaeng maglakas loob na tumayo. Isang opisyal ng IFI ang lumapit kay Lola Celia nang may magalang na kilos. Hindi siya mabilis maglakad, hindi malakas magsalita, ang kanyang mga kilos ay puno ng kagandahang asal. Tila alam niyang nakikipagharap siya, hindi lamang sa isang ordinaryong mamamayan, kundi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Huminto siya 2 hakbang sa harap ng matanda, at pagkatapos ay yumuko sandali bago magsalita. Lola, maaari po ba naming hingin ang inyong salaysay tungkol sa nangyari kanina? Mababa ang kanyang boses, puno ng paggalang, walang tono ng interogasyon. Tinitigan niya ng diretsyo, ngunit hindi mapanghamon. Alam niyang sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang taong matagal nang nagpigil ng galit at ngayon lang hinayaang magsalita. Tiningnan siya ni Lola Celia sandali at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Walang hinala sa kanyang mukha. Tanging isang natural na pagod matapos harapin ang isang bagyo. Hindi siya umatras, hindi natakot, dahil alam niyang sa pagkakataong ito, ang dumating ay hindi para mang-api, kundi para makinig. Nagbigay si Lola Celia ng isang mahinahon, ngunit matatag na testimonya tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi siya umiyak, hindi naging emosyonal, isinalaysay lamang niya ang nangyari, isang pangyayari sa bawat pagkakataon, na may boses na matatag na parang agos ng tubig. Mamimili lang po sana ako ng gulay. Hindi sila nagtanong, hindi nag-imbestiga, hinuli na lang ako bigla, sabi niya ng marahan. Tinitigan niya ng diretsyo ang opisyal. Nagpaliwanag ako pero pinagtawanan lang. Tapos tinulak at minura. Hindi po ako lumaban hanggang sa napilitan na ako. Hindi siya nagdagdag ng drama, hindi pinalaki ang kwento. Dahil para sa kanya, ang katotohanan ay hindi kailangang palamutyan. Seryosong isinulat ng opisyal ang bawat salita. Paminsan-minsan ay tumatango, paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang mukha upang tiyakin ang katapatan. Sa paligid nila, nanatiling tahimik ang mga residente, tila kasama silang nagiging saksi sa katahimikan. Walang sumisingit, walang tumututol. Dahil alam ng lahat na bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay isang katotohanang hindi maitatanggi. At sa simpleng testimonya na iyon, nakapaloob ang isang lakas na mas malaki kaysa sa libu-libong opisyal na ulat. Ang katapatang isinilang mula sa isang pusong hindi kailanman natutong magsinungaling. Isang mabilis na investigasyon ang isinagawa sa lugar ng pangyayari, kasama na ang pagsusuri sa brutal na kilos na walang legal na batayan. Agad na sinuri ng team ng IFI ang mission order, kinumpirma ang permiso sa operasyon, at kinapanayam ang mga saksi mula sa mga nagtitinda at residente sa paligid. Hindi nagtagal upang makarating sa isang konklusyon. Ang operasyong iyon ay hindi nakarehistro sa opisyal na talaan ng pulisya, walang nakasulat na pahintulot mula sa command, at ang proseso ng paghuli ay sistematikong nilabag. Maging ang mga gamit na ginamit, plastik na tali, labis na paggamit ng batuta, at isang sasakyang walang opisyal na sticker, ay nagpapakita ng intensyon na kumilos sa labas ng batas. Natagpuan ng isang batang opisyal ang isang tala sa kwaderno ng isa sa mga tiwaling pulis na naglalaman ng listahan ng mga target araw-araw, kumpleto sa halaga ng perang kinikikil. Tumigas ang mukha ng opisyal ng IFI. Hindi lamang ito kapabayaan,
ito ay isang organisadong krimen na nagpapanggap bilang pagpapanatili ng kaayusan. Samantala, si Lola Celia ay nakaupo sa isang maliit na bangko na inihanda para sa kanya. Tahimik, ngunit sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat kilos ng investigasyon ng may buong atensyon. Lumalabas na ang 5 tiwaling pulis ay mga opisyal na miyembro ng na nasa serbisyo, ngunit kumikilos ng may pang-aabuso. Sila ay bahagi ng isang unit na dapat sanang humahawak sa kaayusang pampubliko, ngunit ginamit ang kapangyarihang iyon bilang isang kasangkapan upang manakot at mangikil sa mga mahihinang mamamayan. Mula sa paunang investigasyon, nabunyag na paulit-ulit na silang nagsagawa ng mga peking operasyon sa iba't ibang palengke. Kinukuha nila ang pera mula sa mga namumulot ng basura, mga nagtitinda sa bangketa, at maging sa mga matatanda na naglalakad lamang. Lahat ay may dahilan ng pagpapanatili ng kaayusan. Si Lola Celia ay hindi ang unang biktima, ngunit siya ang unang naglakas loob na lumaban hanggang sa hindi na maitago ang katotohanan. Tiningnan ng opisyal ng ang kanyang mukha na maihalong paggalang at pagsisisi. Pagsisisi dahil ang sistemang dapat sanang nagpoprotekta ay siya pang nanakit, at paggalang dahil isang matandang babae ang nagawang ibalik ang dignidad na halos nawala. Hindi niyo lang po iniligtas ang inyong sarili ngayong araw, sabi niya ng marahan, binuksan niyo rin po ang daan para sa maraming taong matagal nang hindi nangahas magsalita. Ngumiti lamang si Lola Celia ng bahagya. Sapat na para sa kanya na sa wakas ay dumating ang katarungan. Kahit na dumaan pa ito sa 100 puno ng alikabok at dugo. Sila ay itinalaga bilang mga suspect sa malubhang paglabag sa Code of Ethics, karahasan laban sa isang matanda at pang-aabuso sa kapangyarihan. Mabilis na umusad ang legal na proseso matapos makolekta ang mga ebidensya, mga video mula sa mga residente, testimonya ng mga nagtitinda, mga tala ng pangingikil, hanggang sa pag-amin ng isa sa mga tiwaling pulis na hindi na makayanan ang bigat ng kasalanan. Hindi lamang sila sinibak sa serbisyo ng pulisya, kundi kinailangan din nilang harapin ang isang kasong kriminal dahil sa karahasan at pamimeke ng opisyal na operasyon. Naghihintay ang parusang pagkakakulong, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang isang babala. Ang uniforme ay hindi isang panangga para gumawa ng kasamaan. Ang kanilang mga pangalan ay tinanggal sa listahan ng mga miyembro. Ang kanilang mga larawan ay inalis sa mga talaan ng karangalan. At ang natira lamang ay isang itim na tala sa kasaysayan ng institusyong kanilang dinungisan. Sinundan ng mga residente ang pag-usad ng kaso ng may buong atensyon. Hindi para magsaya sa kanilang pagbagsak, kundi para tiyakin na sa pagkakataong ito, ang katarungan ay tunay na ipinatupad hanggang sa dulo. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lola Celia ay nanatiling tahimik, hindi lumabas sa media, hindi humingi ng parangal. Dahil para sa kanya, ang parusa sa mga tiwaling pulis ay hindi isang personal na tagumpay, kundi ang pagpapanumbalik ng kapayapaan para sa lahat ng matatandang matagal nang natatakot lumabas ng bahay. Inalok si Lola Celia ng escort pauwi. Ngunit tinanggihan niya ito ng may mapayapang ngiti. Kaya ko pa pong maglakad mag-isa, sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay mahinahon na parang tubig sa umaga. Sinubukan siyang pilitin muli ng opisyal, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ngunit itinaas lamang ni Lola Celia ang kanyang bayong na dating nakahandu sa isalupa, at muli itong isinukbit sa kanyang braso nang may kilos na sanay na siya. Hindi siya galit, hindi nagtatanim ng sama ng loob, ang kanyang puso ay gumaan na mula nang makilala ang katotohanan. Salamat, iho, ngunit maikli lang ang daan pa uwi at ang lupa ay mabait pa rin sa mga tapat, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad. Tinitigan lamang siya ng mga opisyal, ang kanyang likod na nakayuko, ngunit matatag, tila ang kanyang matandang katawan ay nagtatago ng isang lakas na hindi nauubos. Ang mga residenteng nagtitipon pa rin ay nagbigay daan. Walang nagsalita, tanging mga magalang na tango ang sumunod sa kanyang mga hakbang. At sa katahimikang iyon, naramdaman ang isang katiyakan. Hindi kailangang i-escort si Lola Celia dahil siya mismo ang tunay na tagapagbantay ng daan. Kinuha niya muli ang kanyang bayong at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa palengke. Ang bayong na dating inihagis sa lupa ay ngayoy mahigpit na niyang hawak. Tila walang nangyari. Ang alikabok na dumikit sa hinabing dahon ay marahan niyang pinagpagan gamit ang kanyang palad at pagkatapos ay pumasok sa arko ng palengke kung saan siya huminto kanina. Nagsisimula nang dumami ang tao sa palengke.
Ang mga nagtitinda ay naguunat na ng kanilang mga trapal. Dumarating ang mga ina na may dalang mga supot para sa pamimili. Muling maririnig ang tunog ng tawaran. Walang nagbago sa labas. Ngunit alam ng lahat na may malaking nangyari ngayong araw. Naglakad si Lola Celia tulad ng dati, binati ang kanyang suking nagtitinda ng kangkong, tumawad sa kamatis ng may parehong ngiti tulad ng dati. Hindi niya ikinuwento ang kanyang pinagdaanan. Para sa kanya, hindi iyon isang pagpapakita ng katapangan, kundi isang moral na tungkuling kailangang gawin. At ngayon tapos na ang kanyang tungkulin. Muli siyang naging isang ordinaryong lola na bumibili ng gulay para sa hapunan. Tahimik, simple at puno ng dignidad. Nagbigay daan ang mga residente, yumuko ng may paggalang habang siya ay dumadaan, isang simbolo ng pagkilala sa kanyang katapangan. Walang sigawan, walang palakpakan, tanging isang katahimikang puno ng kahulugan. Isang nagtitinda ng sibuyas ang yumuko ng malalim, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya kung gaano kadalas siyang nanahimik kapag may mga namumulot ng basura na hinuhuli. At ngayong araw, isang matandang babae ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng dangal. Isang batang ina ang humila sa kanyang anak na binatilyo at bumulong, "Tingnan mo, anak, iyan ang isang tunay na babae." Maging si Mang Romy, ang nagtitinda ng sagot gulaman sa dulo ng kalsada, ay itinaas ang kanyang walang laman na baso bilang tanda ng paggalang. Hindi ito sinagot ng salita, tanging isang maliit na tango mula kay Lola Celia. Alam nilang lahat na ang kanyang katapangan ay hindi isinilang mula sa galit, kundi mula sa isang kahinahunan na matagal nang nagpigil ng katarungan. At sa katahimikang dumaloy sa kahabaan ng palengke, isinilang ang isang hindi nakasulat na kasunduan. Hindi na sila muling mananahimik kapag nakakita ng kawalang katarungan. Dahil kung isang matandang babae ang naglakas loob na tumayo, paano pa sila ng mga bata at malakas? Ngayong araw, hindi lamang gulay ang binili ni Lola Celia, binili niya rin ang tiwala ng mga residente sa kabutihang nananatili pa rin sa mundo. Mabilis na kumalat ang pangyayari, naging simbolo ng tagumpay ng katotohanan laban sa pang-aapi ng mga tiwaling otoridad. Sa loob ng ilang oras, kumalat sa social media ang mga video ng mga residente. Hindi mga video ng karahasan, kundi ang mga sandali kung kailan tumayo si Lola Celia, matapos maglaho ang sugat sa kanyang mukha at tumilapon ang 5 pulis ng walang hawak. Naglabas ng espesyal na ulat ang mga lokal na balita. Nagpatugtog ang mga istasyon ng radyo ng mga maikling panayam sa mga saksi. At sa mga kapihan, ang kwentong iyon ang naging pangunahing usapan. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang pagiging viral ng pangyayari, kundi ang epekto nito. Ang mga residente sa mga kalapit na bayan ay nagsimulang maglakas loob na iulat ang mga pang-aabuso ng mga otoridad. Bumuo ng mga grupo ng tagabantay ang mga nagtitinda sa bangketa at ang mga matatanda ay hindi na natatakot lumabas ng bahay. Hindi kailanman nalaman ni Lola Celia na ang kanyang pangalan ay binanggit sa isang pagpupulong ng sa antas ng probinsya bilang isang punto ng pagbabago para sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Para sa kanya, sapat na kung bumalik ang kapayapaan sa mga kalsada ng maliit na bayang ito. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagbabalik ng pakiramdam ng kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagtatapos ng araw, si Lola Celia ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, kalmado, buo, at nananatiling mapagkumbaba. Ang kanyang alampay na batik ay maayos na nakasabit sa sandalan ng upuan. Ang kanyang bayong ay nakalagay sa isang sulok ng terasa. Naglalaman pa rin ito ng mga sariwang gulay na kanyang binili kanina. Humigop siya ng mainit na salabat mula sa kanyang paboritong basag na tasa. Dahan-dahan ang kanyang paghinga, ang kanyang mga mata ay mahinahon na nakatingin sa kahel na kalangitan na dahan-dahang kumukupas. Walang pakiramdam ng tagumpay, walang pakiramdam ng paghihiganti. Tanging isang kapayapaang isinilang matapos gawin ang tama. Umihip ang hangin ng dapit hapon, dala ang amoy ng mga tuyong dahon at basang lupa mula sa likod bahay. Sa malayo, maririnig ang boses ng mga batang naglalaro. Ang tawanan ng mga ina na pauwi mula sa palengke at ang azan na umaalingaw mula sa maliit na moske sa dulo ng kalsada. Lahat ay bumalik sa normal. At sa pagiging simple ng dapit hapong iyon, alam ni Lola Celia na hindi niya kailangang maalala bilang isang bayani.
Sapat na kung ang mga tao ay muling maniwala na mayroon pa ring kabutihan. At kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang matandang babaeng naglakas loob na maglakad sa tirik na araw para lamang bumili ng gulay. Ang moral ng kwentong ito ay napakalinaw. Ang katarungan ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lamang ito ng isang taong maglakas loob na tumayo ng walang puot, walang paghihiganti, kundi